Magandang araw. Isa na namang kwentong pambata ang inyong maririnig. Ito'y pinamagatang Herming, kwento at guhit ng inyong lingkod. Pagkagising ni Herming, uminat-inat siya kagaya ng balerina. Saka siya tumalon mula sa mesa kagaya ng serkero sa perya. Umilahid siya sa paa ng tagapag-alaga. Pagkatapos, nakatanggap siya ng dampi ng kamay at marahang himas sa kaniyang ulo para siyang batang may nagawang mabuti. Napalundag sa tuwa si Herming nang marinig ang tunog ng ibinubuhos na pagkain na parang maliliit na isda. Napangiti pa siya sa refleksyon ng sarili sa bagong buhos na tubig. Parang nakakita siya ng anghel sa langit. Kumaway si Herming sa tagapag-alaga, saka nagtatatalon-talon sa tuwa na animoy nanalo sa loterya. Parang inspektor na sinilip ni Herming sa bintana ang tagapag-alaga. Inalam niya kung ito'y nakalayo na. Nilundag-lundag ng kay bilis ni Herming ang 12 hakbang na hagdan para siyang pulis na may puganting tinutugis. Tinalon niya ang kortina sa sala para siyang lineman sa liksi at kisig, kaya umabot siya sa gitna. At mula roon, lumukso siya at nagpatihulog para siyang gymnast dahil mga paa ang unang lumapat. Parang si Wolverine si Herming. Kinalmot-kalmot niya ang sofa. Nagkahimulmol tuloy ang telang sapin nito. Nagtungo si Herming sa banyo at nakita ang tissue. Hinila niya iyon ng hinila. Hindi nagtagal, nagkalat ang pira-pirasong papel. Naamoy ni Herming ang basura sa trash can. Dinukwang niya iyon at naghanap ng mapaglalaroan. Inilabas niyang lahat ang basura at nakita niya ang plastic bag. Pumasok si Herming sa plastic bag at nagpagulong-gulong sa sahig. Natumba ang bornay. Nawala sa ayos ang floor mat. Namataan ni Herming ang butiki. Nabuhay ang tigre niyang ugali. Tahimik siyang nag-abang ng pagkakataon. Tumulay si Herming sa mesa upang siya ay makatalon patungo sa kabinet. Doon, tinalon niya ang butiki na parang siya si Spider-Man. Agad namang nakalayo ang butiki, pero bumagsak siya kasabay ng florera. Nagulat at natakot si Herming, kaya tumungo siya sa bintana. Inilusot niya ang katawan sa maliit na uwang upang makalabas siya. Tuwang-tuwa si Herming sa hardin. Nagpatago-tago siya sa ilalim ng mga hilera ng halaman. Hindi niya namalayan ang mga naapakan niyang mga pananim. Natumba ang mga ito at naluray. Narinig ni Herming ang tweet-tweet ng ibon. Dagli siyang naging magnanakaw. Dahan-dahan at maingat siyang nagtago. Tinansya niya kung kakayanin niya itong sakmalin. Mabilis na nakalipad ang munting ibon bago pa nakalokso si Herming sa dinapuang sanga nito. Sa halip, napabara siya sa sanga at nagpaikot-ikot na parang elisi. Nang siya'y mahilo, nagpatihulog na lang siya. Bumagsak siya sa mga tuyong dahon na nakasako. Nagkalat ang mga iyon pagkatapos niyang makalabas. Maya-maya, nakita ni Herming ang palaka sa lupa sa paso. Naguhukay ito roon na parang gustong magpahinga. Piyaw! Piyaw!
Galit na sunggab ni Herming sa palaka. Sa kaniya binungkal ang lupa. Nagliparan iyon sa ere, kasabay ang palaka. Sumunod ang halamang nakatanim. Parang leon na hinanap ni Herming ang palaka. Sa kasamaang palad, hindi niya iyon natagpuan. Sa halip, mga lumot at putik sa mga kamay at paa ang napala. Nanlilimahid pa ang mga puting balahibo niya. Sa nakauwang na bintana, pumasok si Herming. Lumundag siya sa sahig na puting-puti at naglakad na parang reyna. Maruruming bakas ay sinusundan siya sa kaniyang paglalakad. Parang may hinahanap si Herming. Paroon, parito. Paroon, parito. Hindi niya tuloy napansin ang buong sala ay nanggigitata na. Sa pagod, nakatulog si Herming sa ibabaw ng sofa. Nanaginip pa yata at naghihilik pa siya. Herming! Anong ginawa mo sa bahay? Parang nakuryente si Herming nang marinig ang sigaw ng tagapag-alaga. Agad siyang nagtago sa ilalim ng center table. Mapapalo kitang pusa ka! Sigaw uli ng tagapag-alaga, sabay palo ng tsinela sa sahig. Sa takot, kumaripas ng takbo si Herming. Hindi niya nabilang kung ilang hakbang ang hagdang kaniyang inakyat. Nataranta si Herming sa kwarto. Hindi malaman kung saan siya magtatago. Sa ilalim ba ng kama o sa likod ng kortina. Herming? Herming! Tawag ng tagapag-alaga. Meow! Meow! Malambing na sagot ni Herming. Mula sa likod ng pinto, lumabas siya na parang payaso. Tumayo siya sa harap ng tagapag-alaga, saka siya humingi ng pasensya. Kahit makulit ka, Herming, love na love pa rin kita. Nang marinig iyon, agad siyang humilahid sa paa ng tagapag-alaga, gaya ng dati niyang ginagawa. Maya-maya pa, kinarga na si Herming ng tagapag-alaga. Meow! Meow! Pangako niya, hindi na magiging makulit na pusa. At diyan nagwawakas ang kwentong Herming. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa muli. Paalam!